Naghahanap ka ba ng murang battery? So etong Hour Sun, isa to sa pinakamura na pwede nyong pagpilian. Hindi naman kaya mahina ito dahil nga sabi mo mura lang. So tara pag-usapan natin yan. Etong nasa video, ang battery size niya 2SM. Kadalasan nakakabit yan sa mga Toyota Big Body, Mitsubishi Lancer. Dito sa amin mabili yan sa mga mini dump truck nila kinakabit. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng box niya. Ayan mga guys. Meron ditong nakalagay na New Energy Change World Japanese Technology. Ito pong Hour Sun made in China. Pero bakit nga ba nagustuhan natin to? So dito nakalagay siya maintenance free. Ang ibig sabihin po ng maintenance free, hindi nyo na kailangan sasalinan ng tubig kapag ginagamit nyo yung battery. So mainam ito sa mga driver na hindi palaging nagche-check ng battery nila. So ayan, may nakalagay na ganyan sa box niya. Maganda naman yung packaging nito mga guys. Actually naka-plastic pa to. Ayan mga guys, naka-plastic pa siya. Ang ganda ng packaging nila. Tapos nakalagay dito sa gilid yung ICC. Ayan mga guys oh. Ako naman kasi tinatanggal ko na yung plastic. Tapos nilalagay ko na sa loob yung warranty certificate. Ayan oh. Tapos ito yung ICC niya sa labas sa gilid. Ayan mga guys oh. Talaga naman pumasa ito sa quality standard. Tara mga guys, unbox na natin para maipakita ko sa inyo yung itsura ng battery. So, ito yung mga nakalagay sa kanya mga guys. Meron siyang styro. Ayan, nakita nyo naman. Tapos, meron ditong parang user manual o instruction. Ayan. So, ayan. Pwede nyong basahin. Pwede namang hindi na. Tapos, dito nakalagay yung warranty certificate. Ayan. Bali, kanina kasi nasa labas yan. Ang ginagawa ko, pinapasok ko na sa loob. Tinatanggal ko na sa plastic. Kasi kung minsan kapag may bumibili, pinapakita ko kasi yung battery, yung itsura ng battery. Para mas mabilis kong maipakita. So, ito yung pinakaloob niya mga guys. Ayan, oh. Dito naman nakalagay yung serial code ng battery. Ayan. Parehas yan dito sa may warranty certificate. Ayan mga guys. Kaya huwag nyong iwawala. Kasi iisa lang yan mga guys. So, ayan. Parehas dito sa nakaukit. Dito sa battery. Meron din itong battery indicator. Ayan o. Kailangan nakakulay green. Para nang sa ganun, okay yung battery o good yung battery. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko yung car battery na to o yung Hour Sun na to, mabigat siya mga guys. Nung binuhat ko talaga namang mabigat yung battery. Base po kasi sa aking personal experience sa pagtitinda ng battery, ang napansin ko mas maganda yung car battery kapag mas mabigat siya. Bago ako kumuha ng Hour Sun battery, may nagpunta dito tapos meron siyang dalang sample. Tapos binuhat ko nga yung battery. Nagulat ako ang bigat. Tapos sinabi ko sa kanya, sir, pwede ba nating i-test? Meron kasi ako ditong battery tester. Nung tinest ko siya mga guys, ang taas ng CCA niya compare dun sa isang battery na binibenta ko na mas mura. So nagka-idea ako ngayon mga guys, dahil nga mataas yung CCA nito, sa aking palagay matibay yung battery na to. Nung una kasi may pagdududa ako nung sinabi niyang made in China. Dati kasi mga guys, meron akong car battery na sinubukan, made in China siya. Magaan yung battery na yon at mabilis masira. Hindi ko na lang sasabihin kung anong brand dahil tinigil ko na po yung pagbebenta nun. So dito sa Hour Sun battery, nagulat ako sa kanya. Malaki yung kaibahan dun sa dati kong battery na ibinebenta. Ito yung ilalim ng battery mga guys. Maganda din yung pagkaka-design niya. Ayan, oh. Yung iba kasing mga sasakyan may locks dyan sa ibaba. So mailalak niya yung battery sa ibaba. Base holder yata ang tawag doon. Ito naman yung gilid ng battery mga guys. Okay lang naman. Para sa akin, saktuhan lang yung gilid niya mga guys. Tapos dito, meron siyang singawan. Kapag kasi mainit yung battery, syempre, lumalabas dyan yung konting liquid o yung tubig. Kapag sobrang init na ng battery. Importante mga guys, merong singawan na ganyan. Tapos ito yung ilalim ng battery mga guys. Bihira ko lang tingnan yung ilalim ng mga car battery. Pero ito, iba yung itsura niya mga guys. Ayan, parang pinag-isipan talaga yung design nito na maging mas matibay yung battery. Dito sa likod ng battery, may napansin din ako ditong nakaukit na serial code. Ayan mga guys. Oh. So tara mga guys, pakita ko sa inyo kung ilang CCA yung 2SM battery. Sa mga 2SM battery, dapat ang CCA niya nasa 500 pataas. Merong ibang mga battery kagaya ng Yokohama, Megaforce, matataas kasi CCA niyan mga guys. Umaabot sila ng 600 CCA. Pero syempre iba naman yung presyo nun compare dito. Budget friendly lang kasi itong mga guys. Pero kahit papaano, sumasabay naman ito. So tara tingnan natin mga guys. Isa-set lang natin yung tester dito sa 50 ampere. Dahil yung battery na to 50 ampere lang.
Tingnan nyo mga guys. Siya nga pala, meron din Awarsan na 70 ampere. 2SM ang battery size niya. Yun ang mas mataas ang CCA. Halos kapresyo na niya yung Yokohama at saka yung Megaforce. So dito muna tayo sa budget friendly. Ito kasi pinakamura. So ito 544 yung CCA niya mga guys. So ayan, mataas naman yung CCA ng battery na to. Itong Awarsan, meron din siyang battery size na NS40, NS60, 2SM, 3SM, tsaka yung mga DIN type, yung mga special type battery. So magkano nga ba yung presyo na itong 2SM battery? Magkakaiba yung presyo namin, depende sa location mga guys. Pero ako, ang benta ko nito 4.3. Pero binibigay ko siya ng sagad 3.5 na lang kasama yung swap o yung lumang battery. So siguro pwede nyo ring masagad ng 3.5, isasama nyo yung swapping ng lumang battery nyo na 2SM. O kung hindi nyo naman isasama yung lumang battery, pwede siya hanggang 4,000. Pero sa akin, pwede pa siguro hanggang 3.9 o 3.8. Pagka sagad na talaga. Kung namamahalan ka pa dito, ito na kasi yung pinakamurang battery na alam ko. Maintenance free na siya mga guys. Kapag low maintenance naman ang hanap mo, ang pinakamura namin dito yung 3.3 or hanggang 3,000 pwede. Kaya lang mga guys, di tubig kasi yon, tsaka mababa lang yung kanyang CCA. Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng CCA, cold cranking amps. Kapag mas mataas ang CCA ng battery, mas malakas yung starting power niya. Or mas mabilis niyang mapaandar yung makina sa malamig na panahon. Halimbawa, sa panahon ng tag-ulan, syempre nalalamigan kasi yung battery. Nagkakaroon kasi ng chemical reaction yung loob nun mga guys kapag sobrang lamig ng panahon. So dahil mataas yung kanyang CCA, mas malakas pa rin yung starting power nito kahit sa malamig na panahon o kahit malamig yung makina ng sasakyan mo. O kaya naman yung sasakyan mo hard starting talaga, mas maganda piliin mo yung battery na mataas ang CCA. Madami ka pang makikitang mataas na CCA na car battery, pero kasi mas mahal yung presyo nila. Ito kasing Awarsan, ito yung budget friendly o pinakamura na mataas ang CCA. So ito yung recommended ko sa inyo kung naghahanap kayo ng pinakamura na maganda rin. Para to sa mga naghahanap na sinasabing pwede na yan. Actually pwede na talaga. So bali tatlong bagay lang yung nagustuhan natin dito. Una, yung presyo niya, pinakamura, mababa sa lahat. Pangalawa, mabigat din yung battery na to. At dahil mabigat siya, mas maraming plates yan sa loob. At yung pangatlo, yung CCA niya, mataas din naman. At yan ang tatlong dahilan kung bakit pipiliin mo ang Awarsan battery. So ayun lang mga guys, maraming salamat po sa panonood. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ako po'y merong sariling battery shop at gumagawa ako ng mga video content tungkol sa mga car battery. Based yan sa aking personal experience sa pagtitinda ko ng car battery. Located nga pala yung battery shop namin dito sa Cabiao, Nueva Ecija. Hanapin nyo lang po yung Enteng Junior Battery Center. Ako nga pala si Enteng. So ayun mga ka-Enteng, kung malapit ka lang dito, bibigyan kita ng big discount kapag dito ka bumili sa amin. Alright. So ayun lang, maraming salamat po. Sana nakatulong.